Kain po tayo ng balinghoy. Sausaw natin dito sa sili na may asin. Ito po yung dating binabaon namin ng lola ko sa Calaguas Island. Doon po kami nakatira sa baryo ng Calaguas Island. Ngayon, yung lolo ko napunta kami sa dagat para manghuli ng mga isda sa ibang isla-islahan. Tapos may dala kaming ganito, ihawi namin sa isla. May dala kaming sili, may dala kaming asin. Kakainin po namin doon. Doon po namin. Tapos pag may huli kaming isda, ihawin din namin at yun ay ulam na namin. Pag inabot na kami doon ng hapon, marami pa rin kaming baon na ganito. Ang lalaki talaga. Palakihan talaga ng kamuting kahoy. Hindi maliit malalaki talaga. Tapos, nag-aano po kami, yung kinukuha po namin na isda na huli ng lulo ko. Dinadaing yun. Tapos nilalagay yung tiklis, parang nilalagay yun sa mga banyera. Pag daing na yun at natuyo na yun, ibibinta na namin yun sa may baryo doon na bumibili doon. Banokbok naman ang tawag doon, banokbok. Napunta kami roon para magbinta lang ng daing. Napakarami naming, ang lalaki ng isda po doon sa Calaguas Island. Malalaki po talaga. Sa Quezon po, wala pong isda. Wala ka pong mahuling isda. Hanggang sa kaliit-liitan na lang ang makikita mo roon sa Quezon. Pero doon po sa Calaguas Island, pinakamaraming isdang tinirahan kong probinsya. Doon po kasi ako pinanganak. Sausaw po natin dito sa sili. At aalalahanin natin yung kahapon, no? Yung kahapon na naging buhay namin noong araw. Doon po kasi ako nakatira sa lola ko. Minsan po, isang araw po, nakahuli ng butiti yung lolo ko. Siguro gusto niyang kainin. Dahil nga po sa kabataan ko, sinubo ko po yung kamay ko doon sa butiti. Kinagat po talaga. Talaga pong kinakagat ng butiti. Yung kamay ko. Pero hindi naman dito lang sa dulo ng daliri. Katapos, nakita ng lolo ko na kinagat, na dumudugo na. Sinabi ko, kinagat ako ng butiti. Kaya ang ginawa niya, tinapon niya yung butiti. Laki-laki pa. Ang laki-laki po talaga. Dahil nga, siguro wala pa akong isip Mga 7 pa lang yata ako, 7. Nung bumagyo ng Yuling, yung bumagyo ng Yuling doon sa Quezon, 1970 bumagyo doon Kaya tanda ako, maliit pa nga ako. 1962 ako pinanganak, ibig sabihin, 8 taon talaga pala ako. Bumagyo ng Yuling sa Quezon. Diyos ko po. Alam mo ba, yung bahay namin, nadaganan ng nyug. Yung tatay ko naman nag-aalaga ng mga kapatid kong maliliit. Napaka miserableng buhay. Ang nanay ko naman, nagsusugal ng, ano ba yung sugal na yung may suta na yun? Yun yung sinusugal-sugal niya. Ang pag nanalo ka, asukal. Minsan asukal, minsan bigas, minsan, yun ang mga tayaan nila. Maraming doon.
maraming alaanang hindi maganda kasi yung nanay ko magsusugal, yung tatay ko pag nagbinta ng daing, pag uwi wala ng pera, kahit 5 wala na. Yun yung buhay doon sa probinsya namin na yun. Sa Calaguas Island. Marami nga naman talagang isda, magsawa ka. Pero mahirap din dahil parehas na may mga bisyo yung mga ano natin, magumagulang. Hanggang sa nabinta-binta na nila yung mga kalupaan nila. Marami silang lupa nun eh. Sa pagkakaalam ko nga eh, yung beach ngayon sa Calaguas Island, sakop yun ng lupa ng tatay ko sa yung tabi ha. Hindi yung beach ha. Dahil naman wala namang bibili nung ano eh, nung dagat na yun. Wala namang bibili. Sa gobyerno yun eh. Pero yun ay sakop ng lupa ng tatay ko. Yung tabing nyugan. May nyugan dyan eh. Doon pa kami naglalaba eh. Gawa nga ng pararehas may bisyo sila. Nabinta nila, nasanla yun. Pinilit ng tiyuhin niya na isanla. Isanla ng 300 pesos. Na hanggang ngayon, ay wala na. Paso na noon pa. Wala nang halaga yung lupa nung araw. Ngayon lang mahalaga. Nag-aagawan ng tao sa lupa. Maganda rin kasi nakaalis naman kami doon, 1970. 1970 umalis na ako doon eh. Punta na ako doon sa lula ko. Sinama ako sa Calawag, Quezon na. Pero maganda ang buhay na, parang mas maganda pa ang buhay namin doon. Parang iba't adan doon eh, ang ganda ng lupa. Ang ganda ang paligid namin, puro tanim. Hindi ka magugutom. Malalaki ang mais. Maganda magtanim ng palay doon. Sa Calaguas Island. Napakaganda. Problema lang doon, pag binagyo ka naman, ang makikita mo sa ang makikita mo sa mga tanim mo, mga ugat na lang. Wala na yung katawan. Bawa kung kamote. Kamote na lang, yung laman na lang makikita mo. Lumabas na. Target ng target ng bagyo yon. Alam mo ba? Target na target. Hindi yun, sa totoong buhay talagang nangyari yun na pagpunta mo doon sa kamutihan mo, wala nang bagin. Ang makikita mo, mga laman. Wala na yung katawan. Imbis na hindi mo pa bubunutin, nabunot na. Malakas ang bagyo doon. Yun yung lugar na mahirap, masarap sana. Maraming isda, maraming tanim, maganda ang tanim doon. Maganda sana, pero pag binagyo ka naman, ay tudas na, siguradong huli ka. Ubus na ang iyong kinabukasan. Yun yung Calaguas Island. Sige po, salamat. Next